Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ng South China Morning Post. International media na ito ha. May iba pang mga foreign media na laman ng balitang ito. Sabi dito, the latest survey put Marcos net satisfaction rating at -15 in March, the worst figure in his presidency. Pinakamababa sa kanya at sa kabuong kasaysayan ng Philippine presidency. Siya na ang presidente na may pinakamababa. -15. Ito foreign media na ito, pinagpipiestahan. Tingnan natin ang nag-react. 38,000 ang nag-react, 29,000 ang tumatawa. Tinatawanan. 7,500 nag-like. Ano bang ibig sabihin nitong like? I don't know. Like sila si PBBM or tapos 387 ng galit. Comments. Shipokato Kasikita, SWS -15 ang rating. Polvoron test positive 100. Ding look, he don't care the ratings because he's so high up in the sky. Gerald C, the only way he will get a positive is if he undergoes a polvoron test. Hector Gamboa, it's okay. Rating is low but the president is high. I don't know. Ano bang ibig sabihin ng high na high? That's a win. MG Salvania, while his performance rating is on the negative, for sure, he will have a positive result if he undergoes pulveron dito, testing sa buhok. Ay, nako. Basahin natin kung mayroong itong article ng South China Morning Post. Philippine President Marcos ratings hit record low as inflation bites. Philippine President Marcos Jr. net satisfaction rating has hit an all-time low, with observers citing deep-seated economic anxieties as the main driver behind the slump, even as expanded media exposure has helped boost awareness of his foreign policy initiative. So, the cause of the drop was simple and had little to do with foreign affairs, said Renato Di Castro, an international relations professor. Ordinarily, people do not think sophisticatedly, he said. Their concern is their everyday lives, correct. At the end of the day, what will matter is something that would affect their pockets and stomach. The Philippine Statistics Authority recorded the consumer prices rising 7.2% in April. Ang taas na yan. Yung inflation, grabe. Kami, sa pamilya ko, kaming mag-asawa, sobra-sobra yung pension ko para sa aming dalawa. Kailang nararamdaman namin yung inflation na ito. Yung 1,000 pesos namin, magpunta kami sa grocery or sa market, mabigat yung dala. Noon, panahon ni Duterte. Ngayon, wala na. Kakaunti yung nabibili ng aming 1,000 pesos. Ramdam na ramdam namin mag-asawa. So kung kami mag-asawa na may steady source of income dahil may pension, nararamdaman, nasasaktan yung bulsa, how much more ang ating mga ordinaryong mamamayan
yung nasa laylayan, yung kumikita lang isang araw ng 300, 400, 500. Hirap na po ang buhay ng Pilipino. Sa gobyerno ito, yan, biyahe ng biyahe. Katatapos lang nagbiyahe sa Japan. Napahiya pa doon. Kulang sa kaalaman sa kultura ng mga kaibigan nating Japanese. Kasi, punta siya doon naka-sunglass. Katabi niya ang Japanese emperor, naka-sunglass siya. Yung pala is a taboo. Pambabastos daw yon sa kultura ng Japanese. Kasi kung makipag-relate ka daw, dapat wala kang para may pakita mo yung sincerity mo. Ganyan ang ating presidente. Ang galing magsalita. Sabi niya, I hope I will be remembered as a president who have served with honor and dignity. Sabi niya yung post na basa ko kapon. May karangalan daw ang kanyang paninindigan. Tapos natatakot siya na pag-alis niya sa pwesto ay hindi daw itutuloy ni VP Sara ang kanyang mga legacy. Ano bang legacy niya? Pwede naman eh. Ang legacy kasi, pwedeng bad and good legacy. Good legacy, wala akong matandaanan sa totoo lang. Bad legacy, ang dami. Narinig ko si Mr. Lito Banayo. Kung meron mang legacy na maiwanan ni Pangulong Marcos, yun yung ginawa niyang group effort pagpakidnap, isinorender niya ang isang Filipino citizen sa isang foreign court. Yan ang napakalaking legacy niya. And what's that legacy? Positive, negative? Negative. Kaya ang daming mga galit na Pilipino sa kanya. Hindi lang dahil sa hirap na sa ekonomiya ang mga Pilipino, kundi yung political persecution. Wala siyang utang na loob. Yung presidente na tumulong sa pamilya niya, ipinalibing yung tatay niya sa libingan ng mga bayani. Yung pamilya na tumulong para manalo siya sa eleksyon, yun, binanatan niya ng gusto. Yan ang kanyang mga legacy. Salamat sa Pangulo natin ito. Sikat na sikat tayo sa buong mundo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng sobrang yero at pako dahil para makapagpatayo naman itong tribong ito ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Natabangan og yero, so muna ni ang iyang gipatindog nga balay nga pag-atupan ka. Pasalamat ano para maglaban. Karon naman na gid ni og atop, so makita gid nato nga nakaatop na gyud. Isang pataliwala nga karon na ulan-ulan ang panahon. Agpas gid nga kita maka kuman sa atong balay. Magpasong gid namo ni nga nako nga kanon kumanon aron nga ayo sa sad among pagpuyo. Dili na kami ulanan. Salamat kaayo. Pilar nga do na pay mga tabang unta nga ihatag sa labaw ng pagkakahon pagkadugang. Sabi na ni share labi na gayud sa mga tao nga gigamit sa atong Ginoo nga makatabang sa atong kinahanglan. salamat kaayo. Salamat.